This is abundance of money, wealth, and riches, and talagang mag-aani kayo guys ng matatamis na bunga dahil yan sa sipag at tiyaga nyo mga kapiksi. Yung iba sa inyo magiging very busy kayo, very productive, very abala pagdating sa pinagkakakitaan nyo. Lalo na guys kung may negosyo kayo. Kung may negosyo kayo guys, pumapaldo yung mga kita nyo, marami kayong customers, marami kayong mga repeat orders mga kapiksi. Nakaramdam din tayo dito ng expansion, no? Expansion, ibig sabihin, may chance na mag-expand yung negosyo nyo, lumaki, lumago. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Chinese New Year kapalaran guys para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So yung Chinese New Year ngayong taon guys ay sa February 17 mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa paparating na Chinese New Year's Chinese New Year guys, okay? Alright. So, unahin natin tong mga angel messages para sa inyo. Ito guys, ito yung mga renewal, bagong pag-asa, mga kapiksi, no? Bagong taon, Chinese New Year, bagong pag-asa. So, magkakaroon kayo ng renewed hope, renewed energy, mga kapiksi. The best message for you is to forget the past, let go and move on. You have to release the past, guys, no? Especially yung mga negative na nangyari sa inyo. If you are still being haunted by the past, mga kapiksi, ibig sabihin parang na-stuck pa kayo sa mga nakaraan nyo, guys. This is the best time for you to move on. Hindi pa huli ang lahat. Kakasimula pa lang din naman ng 2026, guys, no? So, whether it's Chinese New Year or New Year 2026, nagsisimula pa lang tayo. So, make the most out of it and magsimula kayo sa pamamagitan ng pag-let go sa nakaraan. Yung mga hindi mo na deserve sa buhay mo, i-let go mo na para mabigyan mo ng space sa buhay mo yung mga karapat-dapat na pagbuhusan ng inyong energy, Pisces, okay? And ito guys, ito yung mga negative emotions. Ito yung nagiging balakid, mga kapiksi. For some of you, maaaring may mga gumagambala sa isip nyo. Ganyan, mabibigat na energy. Yun nga yung sinabi natin kanina na bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay. So you have to release all your negative thoughts and emotions guys, kasi nagiging balakid talaga yan sa pagkakaroon ng maayos at magaan na pamumuhay, mga kapiksi, okay? Alright. And ito naman guys, sa relationship mga kapiksi, ito ay magandang indikasyon, no? Na maaari kayo magkaroon guys ng harmonious relationship sa ibang tao, mga kapiksi. Hindi lang sa romantic love, but even sa non-romantic, mga platonic na relationship guys, okay? So, titingnan natin kung meron tayong makikita about that later, guys. So, ito naman, tingnan naman natin yung sitwasyon, energy surrounding your love or romantic situation, guys. Kung ano lang yung makaresonate, guys, no? Kasi iba-iba kayo ng mensahe dahil iba-iba kayo ng energy. So, yung first message para sa inyo, guys, ito, needing time to heal ito, mga kapiksi, no? Kumbaga, especially if nag-undergo kayo ng breakup, nag-undergo kayo ng mga miscommunication, misunderstanding ng person mo, may mga pinagtalunan kayo, nagkapalitan kayo ng mga maaanghang na salita, no? Bigyan nyo ng time para mag-heal yung isa't isa, mga kapiksi, and yung oras ang kakampi nyo dyan. Oras ang makakapagsabi kung para pa ba talaga kayo sa isa't isa, kung ipaglalaban pa ba, magstay pa ba, or bitawan na, di ba? Panahon lang yung makakapagsabi, pero wag nyong i-pressure, wag nyong ipilit yung sitwasyon, mga kapiksi, especially kung masyadong malakas yung tension sa pagitan yung dalawa ng person nyo, guys, okay? Alright. Ito naman guys, for some of you, maaring nagkakaroon ng mga addiction nga, no? Yung sinasabi dito, mga masasamang bisyo ba, no? Na nagkakaroon, na nagiging dahilan ng kaguluhan sa inyong
relationship, mga kapiksi. For some of you, pwedeng nagkakaroon din kayo ng mga emotional blocks. Yun nga yung sinabi ko kanina, itong mga negative emotions na to, mga kapiksi. Sa pagdating sa relationship, anger, hatred, resentment, grudges, yan yung mga negative emotions na kailangan yung i-let go para hindi maging balakad sa inyong pagkakaroon ng harmonious na relationship, guys. Okay? And yung dependency, yung iba sa inyo, guys, parang nagkakaroon din ng addiction sa mga masasamang bisyo na nagiging dahilan din ng relationship blocks nyo or ng mga kaguluhan sa relasyon nyo, guys. And eto naman, guys, focus on idagdag, no? Hindi lang focus, guys, pero kailangan idagdag nyo sa relationship nyo yung self-love, self-care, mga kapiksi. Kasi if you love yourself, you take care of yourself. Diba? If you take care of yourself, maganda yung pakiramdam mo, maganda yung itsura mo, maganda yung aura mo, maganda yung energy mo. You are happy by nature, guys, diba? And kapag masaya ka, automatic yan. Damay-damay yan. Yung buong energy mo sa sarili mo, magre-reflect yan sa quantum bubble mo, and yun din yung energy na maa-attract mo. Kaya this is why importante talaga yung self-love, self-care. Hindi kasi naiintindihan ng ibang tao yan. Pag sinabing self-love, self-care, akala nila basta magpaganda lang, magayos lang. It's not just the physical appearance, mga kapiksi, but it's your energy overall na inaasikaso mo, na inaalagaan mo kapag ikaw ay nagsa-self-love, self-care, guys. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. So, eto naman, hanapin natin yung energy ng Pisces, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex-revised breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap, guys, ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventuring tsaka sa train, guys, may makita kayong link sa description box. So, Pisces, kayo ay na-represent ng Queen of Cups, guys. Latag natin yung spread nyo. By the way, guys, available na yung money shaker jar. Sa mga interesado, guys, mag-send na lang kayo ng message sa WhatsApp ko. Punta na lang kayo sa community tab para ma-check nyo, mga kapiksi. So, meron ditong presence, guys, ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. Ito, guys, sobrang ganda, sobrang positive, especially pagdating sa kaperahan, mga kapiksi. This is abundance of money, wealth, and riches, and talagang mag-aani kayo, guys, ng matatamis na bunga dahil yan sa sipag at tiyaga nyo, mga kapiksi. Yung iba sa inyo magiging very busy kayo, very productive, very abala pagdating sa pinagkakakitaan nyo. Lalo na, guys, kung may negosyo kayo. Kung may negosyo kayo, guys, pumapaldo yung mga kita nyo. Marami kayong customers, marami kayong mga repeat orders, mga kapiksi. Nakaramdam din tayo dito ng expansion, no? Expansion, ibig sabihin, may chance na mag-expand yung negosyo nyo, lumaki, lumago, at saka dumadami lalo yung customers nyo, mas nagiging matibay yung pasok ng pera sa inyo, mga kapiksi. Kung kayo naman ay mga nagtatrabaho, maaaring nagkakaroon kayo ng mas maraming overtime, mas malaking pay, bayad, mga kapiksi. At saka yung iba sa inyo nadadagdagan
nadadagdagan yung source of income nyo guys, no? So ibig sabihin, bukod sa trabaho, pwedeng nagkakaroon pa kayo ng additional source of income na nagdadala pa ng more money sa inyong mga kapiksi. So yan, napakagandang balita pagdating sa kaperahan guys, kaya i-mind nyo na yan, mga kaperahan na yan, very stable source of income guys. Sa mga buntes guys, no, kung kayo ay buntes or merong buntes sa pamilya nyo, medyo mag-ingat lang kayo, yung kalusugan nyo, ingatan nyo kasi baka magkaroon ng miscarriage or ano ba yun sa Tagalog, miscarriage, makunan, no? So medyo maselan yung mga nagbubuntas guys, kaya pag-ingatan nyo na lang yung inyong kalusugan, mga kapiksi, kung kayo man ang nagbubuntes or let's say manugang nyo or anak nyo yung nagbubuntes, ganyan. So ingatan na lang, mga kapiksi. For some of you, parang nafi-fix, parang may naaayos sa buhay nyo, nafi-fix kung meron man kayo mga problema, mga kapiksi, nafi-fix yung mga problems nyo, dumadating yung mga solution guys, no? And the universe is helping you para mag-manifest din guys yung mga kahilingan nyo, yung mga pinagdadasal nyo. Unti-unting nagkakaroon ng movement, unti-unting nagkakaroon ng katuparan. Pero ito guys, nararamdaman natin yung parang fix. Pag sinabing fix, ayos, no? May naaayos, may nare-repair, ganyan. Especially kung sa relationship, mga kapiksi, pwedeng na-fix yung mga relationship nyo, nagkakaroon kayo ng maayos na pag-uusap guys, no? Kaya nga sabi dito guys, diba, time will tell, no? Time to heal, mga kapiksi, time to heal, time will tell kung kailan maayos yan. So nararamdaman natin na maaaring ma-fix yung mga relationship issues nyo, mga kapiksi. So yan, i-mind nyo na yan, mga fix ng solusyon, mga solusyon sa mga problema. Itong sa pera guys, lalo na sa pera, yan, i-mind nyo na lahat yung magagandang energy na yan, mga kapiksi. Yung mga anak nyo, mga kapiksi, kailangan nyo silang pangaralan kasi yung iba maaring merong medyo, hindi naman lahat guys, parang medyo nagkakaroon ng rebelde na mga anak, mga masakit sa ulo, pasakit sa ayaw kong sabihin pasaway guys, no, kasi mga bata yan, baka masyado lang silang naiimpluwensyahan ng mga factors sa labas guys. And kailangan nyo lang kausapin ng maayos, ng matino, no? Para maging maayos yung inyong mga relationship with them, mga kapiksi. And meron ding iba sa inyo na maaaring mag-travel. This is more of business travel, mga kapiksi. Or pwede ring travel for leisure. Pero yung iba parang business travel. Parang more on pwedeng ipadala ka ng kumpanya para sa trabaho, ganyan, business travel yung tawag doon. O kaya naman pwedeng, kung ikaw ay negosyante, baka pumupunta ka ng ibang lugar, kahit hindi abroad, no, ibang lugar para mag-research, no, kung ano yung mga kabuti para sa negosyo nyo, mga kapiksi. Okay, so medyo abala talaga kayo guys, lalo na pagdating sa pagkakaperahan, mga kapiksi. Alright, so yan yung mga mensahe sa inyo guys. Comment down below if naka-resonate kayo dyan guys, and yung mga magaganda dito, i-mind nyo na sa comment section, mga kapiksi. Ito yung ating 2026 kapalaran guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.